Good day sa inyong lahat mga ka-backyard. Breeding season na naman kaya marami na naman tayong mga produce na mga itlog. So meron tayo ditong 192 capacity na incubator. So yan, bago ko ipakita sa inyo, gusto ko lang may pasilip sa inyo yung mga produce natin na mga unit. So ngayon dito meron tayong 5 unit na iba-ibang klase. Mayroong 4 na 50 to 60 capacity at ito rin yung kagaya nung ginagamit natin. So yan, 192 capacity yan. Ito naman yung 50 to 60 capacity at meron tayo ditong 132 capacity. Ito naman, meron pa tayo ditong 4 din na kagaya nung kanina, 50 to 60 capacity. Ito po ay gawa na rin sa plyboard at aluminum na din po yung kanyang sidings. So sa loob ay ganito po ang itsura niya. Ito na po yung last na batch ng plain yung tray. So mamaya po ipapakita ko sa inyo, meron tayong bagong ginawa. Start na siya mag-hatch, no? Yung mga sinalang natin. So sa itlog ng ducks, mga ka-backyard, inaabot to ng 28 to 30 days bago mag-hatch. So yan, matagal-tagal talaga. So kailangan talaga natin ng automatic kung tayo ay ganito ang isasalang natin para kasi medyo matagal-tagal ang pag-iikot-ikot, no? Lalo na pag manual. So, 30 days mo siyang iikot-ikutin. At least once a day. So, yan po yung ating mga nakasalang. So, sa unit na to, mga kabakard na may papakita ko sa inyo, na kahit abutan siya ng hatching period dyan sa kanyang automatic egg turner, ay effective pa din, no? Mag-hatch siya. Kaso lang, kapag may mga bloodline or mga panabong yung inyong isasalang ay hindi to advisable. Talagang kailangan ng hatcher ng mga panabong kasi hindi pwedeng magsalo-salo. So yan, i-harvest ko lang yung mga pwede na at malalakas na sisiw para hindi nila maistorbo yung mga papisa pa lang. Kasi sa ganitong way, mga ka-backyard, ay maiwasan natin yung pa-hatch na pero hindi pa rin o hindi na natutuloy dahil po nauumpog-umpog ng mga na-hatch na or mga nakalabas na nasisiw. So tatanggalin natin yan para iwas abala, hindi makaistorbo sa mga nag-hatch pa lamang po. Pati yung mga eggshell tatanggalin para hindi pumasok doon. Minsan po kasi may mga pagkakataon na yung napipisa ay pumapasok doon sa mga empty eggshells. So, yun, hindi po natutuloy yung mga nagha-hatch. So, mapa-automatic, mapa-manual, ganito po yung practice ko. Tinatanggal ko yung mga malalakas na, lalo na kung merong mga ongoing na mga papisa pa lang. Tsaka yung mga eggshell, tatanggalin lahat yan. Para lahat po ng mag-hatch ay walang abala. So yan, tanggalin lahat ng eggshell. And then, sasara na naman siya. So yan po, pa-hatch na kasi itong mga to. Sayang naman kung mamamatay lang dahil nagalaw-galaw ng mga napisa na. So yan, yung humidity natin ay tamang-tama lang. So ito may crack na din siya, mag-hatch na din yan. So check lang natin itong mga to, ayan. Basag na din yung isa. Itong mga to, papisa pa lang yan. So binaba ko na sila nung 28 days na. Nung nag-start na mag-pick, hindi ko na rin kasi maharap kaya ayan. So ito yung na-harvest natin ngayon. At meron pang mga papisa pa lang. So, dito naman, ito po yung mga ipapaship din natin ng mga unit. So, tinetest muna natin bago ilabas, no? Para kung sakaling may sira, at least alam natin, dito pa lang ma-address na.
So, ang pagra-running test namin dito mga ka-backyard is at least 2 days. No? Kaya medyo matagal-tagal tayo nakakapagpa-ship. Pero at least sa ganung paraan, siguradong-sigurado ko na walang sira yung produktong makukuha nyo. So, ito naman yung incubator natin. Tingnan natin kung napisa na yung mga ano. Inalis ko na yung iba. So, ito, inabutan na siya dito sa tray. Ayan, napisa na. Pero, babalik ko na lang din dyan. So, ito yung mga nakaraan. May 3 dito, pero mukhang basa pa. Pisa lang nito kagabi. So, hayaan ko lang muna dyan para lumakas-lakas pa sila kahit papano. Ito yung sa manok siguro nun ko. Hindi ko na napansin. Diyan na nag-hatch. So, yan. So, itong malaking to, mga ka-backyard, ay bound to Zambales, no? So, papaship natin yan. So, ito yung mga unit. Ito yung 132 capacity natin. So, dino-document ko para isa-send dun sa buyer natin. Mahirap kasi kung ipapaship mo na lang basta-basta tapos hindi nila nakikita yung product before mo siya ipaship. So, ayan. Yung ating unit. Meron ditong switch ng on and off. Ito naman, halos 300 capacity to. Ay, papasilip ko sa inyo yung loob, no? Mga 350 capacity to, mga ka-backyard. So, yan. 3 yung kanyang egg tray. Bound to Zambales to. Masinloc, no? Pero pipick upin niya lang to dyan sa Santa Cruz. So, ayan. Kung mapapansin nyo, wala pa dyan yung hatcher niya. Hindi ko muna nilagay. Mamaya na lang kapag babalutin na siya, no? Ayan, 2 toggle lock yung nilagay ko para mas mahigpit yung pagkakasara. Kasi medyo may kalakihan to. So, ito na ipapakita ko sa inyo. From small to large capacity to, mga ka-backyard, no? Ito, semi-automatic to. So, paano nga ba nag-work ang isang semi-automatic? So, syempre, manually turning siya. Isang beses sa isang araw nyo siya ikutin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na bagong design. So, nilagyan ko na siya ng divider para at least kung may sinalang kayo dito, tapos nauna yung, syempre, unang batch, tapos may pangalawang batch, na hindi naman karamihan. So, meron kayong paglalagyan, no? Hindi na siya kagaya nung kaninang pinakita ko dun sa personal na incubator ko. Hindi niya magugulo yung mga bagong nakasalang. So, ito din, ganun din yung kanyang sidings, aluminum na din yan. So, sa murang halaga, naka-aluminum sidings pa rin yung ating incubator. Ito yung budget meal natin na 1,999. So, yun lamang po sa ngayon, mga ka-backyard. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.